Tingnan mo yung katabi. Sabihin mo sa susunod, bumili ka na ng Biblia. Ano ka, scholar? Hallelujah. Ayan, ano mo. Kailangan natin ng Biblia sapagkat it is our passport and instruction for daily needs. If you want, read with me right now. Amen. So 2 Timothy chapter 4, verse 9 to 18. Be diligent to come to me quickly, for Demas has forsaken me, having loved this present world, and has departed for Thessalonica. Crescens for Galatia, Titus for Dalmatia. Only Luke is with me. Get Mark and bring him with you, for he is useful to me for the ministry. Tychicus I have sent to Ephesus. Bring the cloak that I left with Carpus at Troas when you come, and the books, especially the parchment. Alexander the coppersmith did much harm, and may the Lord repay him according to his works. You must also beware of him, for he has greatly resisted our words. Verse 16, at my first defense, no one stood with me, but all forsook me. May not be charged against them. But the Lord stood with me and strengthened me, so that the message might be preached fully through me, and that all the Gentiles might hear. Also I was delivered out of the mouth of the lion. And the Lord will deliver me from every evil work, and preserve me for His heavenly kingdom. To Him be the glory forever and ever. Amen. Manalangin ho tayo ulit. Aming Ama, kami po ay nasasabik ngayong umagang ito. Sapagkat simula pa nung una ay naririyan ka na. Wala pa kami, ang katapatan mo ay naihahayag at naisasalaysay. Kaya ngayong oras at sandaling ito, dalangin po namin ang iyong patuloy na pagkilos. Ang karunungan ay bumuhos. Sa mga hindi nakakaunawa, bigyan mo sila ng kaunawaan. Sa mahina ang pananalig, palakasin mo po sila sa oras na ito. Sa may mga kabigatan, ikaw ang kanilang maging kapahingahan. Sa mga napapagod, ikaw ang kanilang maging kublihan. Sa may mga katanungan, ikaw ang kanilang maging kasagutan. Panginoon, nasa iyo ang lahat sa lahat. Wala na kaming ibang hahanapin pa. Sapagkat kay Kristo kami ay kumpleto na. Yung mga bagay na hindi namin kayang mapaniwalaan, ay bibigyan kami ng udyok ng banal na Espiritu upang ito'y maisiwalat at maisaysay na ang Diyos noon, ngayon at kailan pa man ay hindi magbabago. Siya'y nasa panig namin at ang labanan namin, siya ang makikipaglaban at magtatanggol. Kaya Panginoon, maraming salamat. At sa mga may sakit at karamdaman, magpagaling ka sa umagang ito. Ikaw ang dakilang manggagamot. Abutin mo ang bawat isa sa bawat himaymay ng kanilang katawan. Alam ko po, Panginoon, na ikaw po ang may kakayanan na mag-ayos at magkumpuni ng bawat dugo, bawat nerve cells and white blood cells, bawat kidney problems and pancreas problem. Lord, you are the all-knowing God. And Lord, I pray, ngayong pagtitipon namin, makatanggap kami lagi ng sariwang kapahayagan sapagkat ikaw ay Diyos na laging nagpapahayag na bago sa bawat pagtitipon. Kaya kasihin mo po kami, alisin mo ang mga disturbances, alisin mo ang mga distraction, alisin mo ang mga hindrance, alisin mo ang double-mindedness in the mighty name of Jesus. We resist the devil, that we will be consistent on what we are believing for, that God is in the throne and He's on my side, and we will win this battle. And God will finish what He has started in our lives. Salamat po. We give you back all the honor and all the glory in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Makakaupo na po kayo. At sa pag-upo po ninyo, kalabitin ninyo ang inyong katabi. Huwag kang matutulog. Huwag mo rin akong dadaldalhin. Sa mga nasa likod, huwag kayong magdaldalan. Amen. Hallelujah. Pwede po ba yung mga key leaders po natin ay mangyaring umupo dito sa unahan? Sister Early, gusto ko kayong makita dito sa unahan. Sino pa ba? Sister Lilia, please, come forward. Sister Rosil, ano po? Sister Virgie, Brother Arlan, Brother Arman, dito kayo sa unahan.
At hayaan nyo na yung ibang mga workers natin. Okay? So just be seated. Brother King, diyan kayo sa tabi ni Sister Kat. Ayan. Para kahit hindi man sila makinig, at least yung nasa unahan nakikinig. Hallelujah. Amen. My message for today, maaga tayong i-entra ngayon. Wala pang alas 11. I promise you, alas 12, tapos na tayo. Amen. Yung mga may part ho sa atin hong November 23 ay magpaiwan ho at meron tayong special lunch doon sa ating board meeting room. Pero tuloy pa rin ho yung boodle fight. Yung mga hindi naman nagmamadalit, gustong maka-join ng ating mga workers. So just please sit down and have a lunch fellowship. We have food for everyone na gusto naman pong. Ang Diyos ay laging nagpaparami ng pagkain. Amen? Imagine niyo ho yung budget natin sa boodle fight. 1,500 na kumakain, 70. Grabe, palakpakan natin ang ating Panginoon. At talaga namang masarap kumain, ano ho? At hindi sila nahihiya. Amen. Sumusobra pa kahit wala silang inaambag. Ganon talaga ang mga Pilipino. No? Kain ng kain. Pero minsan, maisipan mo naman mag-ambag, mga kapatid. Pero the Lord is good and the Lord is so gracious sa atin pong simbahan. At patapos na po ang 2019. Let us expect for the best. And let us finish the 2019 stronger, better, and blesser. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. May nagtanong nga sa akin, Pastor, ano yung pagmimitingan natin? Wala na. Yung November 23 na lang and then let us finalize the remaining months and Christmas party natin sa mga workers and leaders po natin. At let us see that 2020 is a one beautiful, awesome year para sa atin pong lahat. Amen? Basta ngayon, tuloy-tuloy po tayo. Huwag niyong kalimutang mag-tithes at i-fulfill yung mga pledges po ninyo. Yung mga bonuses ninyo, ibigay ninyo ang dapat ibigay sa ating Panginoon. And we still have a lot of work to do. Amen? Sapagkat starting ho this week, at kung maayos na namin lahat ng permits, ay tuloy-tuloy na ho ang construction ng renovation ng ating pong church na ito. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Again, I repeat, December 14, water baptism po natin. So if you want, you can register right now para ho mabilang ho namin ang mga sasama sa water baptism. Okay? Ready na po tayo? Sabihin natin, Amen. Amen. Yung mga nasa likod, ready na po ba tayo dyan? Amen. Hallelujah. So tayo ho'y dumako na. Ang mensahe ho na nais kong ibahagi sa inyong lahat ngayong oras na ito ay pinamagatang The God Who Preserves. Sa Tagalog, ang Diyos na nag-iingat. Ang Diyos na nagbabantay at nagtatangi at nagkakalinga. So when you say the God who preserves, He will ipag-aadya ka ng Diyos sa lahat ng masama. Iingatan ka niya kahit wala kang kasama, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. But sad to say, here was Apostle Paul writing a letter to Timothy. At ito ho yung mga bahagi na kung saan ay patapos na si Pablo sa kanyang karera. Dito ho yung talata na kung saan ay binanggit rin ho niya that I have fought the good fight, I have kept the faith, and I have finished the race. Ito na yung closing remark ho ni Apostol Pablo. It is closing time. At sa kabila ng kanyang pagsasalaysay at paglalahad, may mga nakasama siya, but at the end of the ministry, at the end of his life, may mga taong bumalikwas, hindi nagpatuloy, marahil siniraan pa siya, at marahil ay pinagtaksilan, at may nangako na hindi naman ginawa ang pangako. It is part of life. Kaya totoo ang sabi ni Haring Solomon, that there's nothing new under the sun. Yung mga tao noon, parehas din ho ngayon. Yung mga taong pabago-bago ang isipan noon, pabago-bago pa rin ang isipan hanggang ngayon. Tayo ho ay ipinanganak, nag-aaral, tumanda, nag-asawa, at ngayon ikaw naman ang nagpapaaral. Life is a continuous cycle. Mamamatay ka din. Babalik tayo sa alabok. Babalik tayo kung saan tayo nagsimula, sa alabok at sa alabok din tayo babalik. Kaya kung titingnan ho natin, life is just a continuous cycle.
Pero kailangan doon nating makita at maintindihan kahit ang buhay na ito ay paulit-ulit lamang. Kailangan magkaroon tayo ng significant purpose sa pagkakalikas sa atin ng ating Panginoon. Hindi ka nabubuhay para sa iyong sarili lamang. At hindi ka naririto para matupad lamang ang iyong pangarap. Ikaw ay naririto para maging bibig ng ating Panginoon, kamay ng ating Panginoon, at lagi mong ipagmalaki na kung hindi dahil sa Kanya, wala ka sa iyong kalagayan ngayon. Amen. Because only a fool will say that there is no God. Kayo po ay hangal kung sasabihin ninyong walang Diyos. At kayo po ay hangal kung sasabihin ninyong hindi kayo napapagpala sa tuwing kayo dumadalo. It's a matter of perspective. It's a matter of your outlook in life na sa lugar na ito, ikaw ang kailangang magbukas ng puso para ma-enjoy mo, ma-savor mo, at madama mo ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Unless you open up your heart, you will never ever feel God in this place. It's not about the goosebumps. It's not about the pagtayo ng balahibot, kinikilig at may nag-iiyakan, at para masabi mo na narito ang presensya ng Diyos. It's all about you who will open up your heart and acknowledge God is in our midst. God is in this place. This is the house of God. This is the place where I will receive the goodness of the Lord. Ikaw ang kailangang mag-isip at magbukas ng iyong puso na sa lugar na ito, mayroon kang laging mararanasang kakaiba. But if you will think that this place is just an ordinary place, you come here, and you'll get out the same person as you expected that you will be. Kaya kung inaasahan mo na may gagawin sa iyong kakaiba at dakila ng ating Panginoon, simula pa kaninang umaga, habang naliligo ka at naghahanda ng iyong maisosuot, ang iyong inaasahan, kakatagpuin ka ng Diyos sa umagang ito. Amen. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, maraming umiwan sa akin. Maraming naging laban sa akin, and he mentioned a few names. Si Demas, pumunta sa Thessalonica, at inisip ang kanyang sarili, inisip na marahil na, ano bang mapapala ko dito sa paglilingkod sa lalaking ito? Ano bang mapapala ko kung ako ay laging naka-volunteer at laging nagbibigay ng panahon, and it seems like that there's no progress in my life. Yun kasi ang mabigat. Kapag ikaw ay naglilingkod at nakikita mo yung lingkod lang ng Diyos ang pinagpapala, you tend to give up in the middle days of your life. Mga kapatid, your turn will come. Because the student will not be above his master. Kaya ang kailangan nun natin gawin as a learner, you sit down, observe the decisions, the participations, and the commitment. You observe. And then after that, as you've been patiently waiting for your turn, God is protecting you. God is preserving you. God is pouring out the anointing. God is giving you the wisdom, the knowledge, and the people that you will deal. Kaya habang ikaw ay naghihintay, habang hindi mo pa nararanasan yung big blowout ng iyong buhay, just wait upon the Lord. Wait on the line because God is protecting you. God is preserving you because He does not want you to be exposed so that the enemy will not attack you on the proper time, because in the proper time, when you are fully mature, fully blown up, you will understand that you do not to fight the battle head on. You just proclaim the name of Jesus Christ, that in the name of Jesus Christ, every knee will bow, every tongue will confess that He is Lord. Jesus is not just a name, it has power. Jesus is not just a name, it has the authority, because Jesus is Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Just honor the one who is ahead of you. Your pastor, your leader, or anyone who is above of you or from you. Igalang ho natin. Sapagkat yung nakikita natin sa kanila ay kapupulutan natin ng ating hong pagkakatutunan para tayo maging matibay. Huwag tayong magmadaling yumaman at maging matagumpay. Just sit down and just look upon the Lord. It is God who gives us the promotion. Hindi ho natin kailangang maging magaling at maging magilas at maging sipsip. It is the God
who sees us and the God who sees us in secret will reward us openly. Lahat po ng ginagawa ninyo, lahat ng ibinibigay ninyo, lahat po ng sakripisyo ninyo, lahat po ng pagmamalasakit ninyo, lahat po ng itinutulong ninyo, kayo ay iniingatan ng Diyos para sa pagdating ng panahon na ikaw naman ang kanyang ilalantad. Hallelujah. Moses waited for, 40 years bago siya ginamit ng ating Panginoon. And then another 40 years in the wilderness, almost 80 years of his lifetime. Ginugol niya pabalik-balik, back and forth sa wilderness. Why? Because God wants to protect him and preserve him so that he can use by God in a mighty and supernatural way. Kaya huwag kang magmadali na umunlad. Magsikap ka muna sa papulot-pulot ng botedyaryo. Huwag mong hangarin na ikaw na kaagad ang boss. Hayaan mo muna na ikaw muna ay sumunod sa iyong boss. Huwag mo munang isipin na ikaw na ang maging amo, ikaw muna yung mangamuhan para malaman mo ang kalagayan ng isang namamasukan. Minsan kasi gusto kaagad natin, tayo na ang tagapanguna, tayo na ang tagapamuno. Ayaw nating mag-bend up into our knees and roll up our sleeves. Ayaw natin ng mga dirty jobs. Ayaw natin ng mga dirty works. But you know what? That is the ingredients for you to be blessed and to be moved on to the highest and next level. Bago ako naging fully pledged pastor, my first job was an usher. At ang ginagawa ko ho every Sunday sa church, sa Dumlao Stadium, ay maghakot at magbuhat ng mga upuan. Hindi pa huuso dati yung may mga cover na upuan. Ang ginagawa ho namin, every time kasama kong mga kalalakihan, nagpupunas ng upuan. 250 chairs, binubuhat ho namin, sinasalansan. At every Sunday, dala ko yung isang old Econo van ng Ford na halos kakarag-karag na at bulok na at laging tumitirik. Every Sunday, I woke up at least 4:30 in the morning and I'll go to the church and lift up those heavy sound system, the amplifiers, the drum set, and the guitars. At napakahirap po, 2001, umuulan na, nag-uwian na lahat ng mga tao, tapos na ang gawain, nakapagtanghalian na ang lahat, 2:00 ng hapon, naroon pa rin kami sa church. And there was a moment of time, I was crying in the rain. Hallelujah. I was crying. Because I am a 4-year course graduate. Bachelor's of Business Administration, major in management. And here I am, I'm doing the dirty job. I was humbled. I don't know where the church will go. Meron nga ba talagang kasiguruhan dito sa buhay na ito? You might not know the future. But God is preserving and protecting your gifts. Para pag ako naman ang nag-utos, hindi ninyo sasabihin sa akin na si pastor pala utos. Na hindi ba ninyo alam, kahit magtanong kayo, sa mga taong nakakakilala sa akin, hindi ako naging bossy at hindi ako naging padimyur at paimportante. Nagsimula ako na sa lahat ng gagawin, ako ang nagsimula, at sa lahat ng pinakamahirap, ako ang unang gumagawa. Remember the days that we started this church? Brother Bernard will attest to it. Kami ho ang nagbabahay-bahay para mag-imbita ng mga dadalo sa simbahang ito. We give leaflets. We give invitation. We pray for them individually. Kaya siyempre naman, tayo pa 12 taon na. Palagay ko naman dapat ay may pag-unlad at may iba nang dapat gumawa ng pagbisita sa mga matatanda at sa mga ospital dahil ang tunay na umuunlad may sumusunod at may gumagawa at may tumatangkilik. Hindi po pwedeng ako lamang ang lagi ng gawa ng gawa. Because part of a great leadership is you entrust able men who can do the same thing that you did 10 years ago. Part of a great organization is you can choose who are able. At nakikita nyo naman ho, we are present in the social media and we've been being noticed by a lot of people. Si Sister Rachel, pagka nagsalita siya at nag-preach, when she just shared it, kahit walang boost post,
by the thousands ang kanyang views at ang kanyang mga naaabot ay napakarami because of her connection. And I believe every single detail na ginagawa natin, ito po'y hindi nababaliwala, ito po'y may binhi at may punla na makakaapekto ng buhay na maaabot. Because what we are delivering is the seed of the fruit that we have. And our television productions is improving. And I'm so amazed because not every pastor can join sa larangan ng social media at ng television production. Not every pastor, not every church. Because you need to have gifted people. Not talented people, but gifted people. Pag kasi talentado, ang kaibahan ng gifted sa talented, gifted was given by God. Talent is driven by yourself. It is your own understanding. You use it because you want to use it. But when you are gifted, it is not for your own self. It is for the master that who creates you. That when you are gifted, you will do it without a fee. You will do it without limits. Because when you are gifted, you are anointed. And when you are anointed, nothing could ever stop you. And nothing could ever hinder you. The gifts of the Spirit will operate on the calling of the person who will receive it. And when you are called, you will be anointed. And when you are anointed, it is more precious than silver and gold. When you are anointed, it's more than enough what money cannot buy. Because when you are anointed, you will be stable in your heart, in your mind, in your spirit, in your body, in your decision. Because the things that will operate is not the head knowledge. The things that will operate is the wisdom that comes from above. Hallelujah. Are you anointed? Because the anointing is the only power that will break the yoke. You can have all the money the world could offer. The best bag and the makeup. Kausap ko ang isang kapatid na nagkukolekta ng mamahaling mga bags. Mga Louis Vuitton. Alam niyo pala, meron akong natuklasan. Ang mga bag pala na totoong mamahalin, pwede mo palang itago sa bangko. At kahit yung pagkakabili mo ay 100,000 at ibinenta mo ng second hand, it doesn't diminish the value. Kahit second hand, ganun pa rin ang presyo. Kung binili mo 100,000, pag binenta mo sa ibang tao, 100,000 pa rin. At nung ito ay, kinuwento ko sa aking asawa, at ang sabi niya, totoo yun, na ang mga bag, mas matindi pa sa sasakyan. Ang kotse mo, pag binili natin ngayon, after 1 month, 3 months, naitagbo mo na, nagdi-depreciate ang value, pero yung mga bags, it remain its prices. At sabi ng aking asawa, nung siya'y nakakalipad nakakapunta pa sa London, saan ba yun? Sa Paris ba yun? Sa Paris. Alam niyo sa Paris. Sabi niya sa akin, meron daw hong stall doon na bentahan ng second-hand bag at ang pangalan ay, ano yan? Bagaholic. So doon, pwede kang bumili. At napakamamahal daw ho. May mga more than 100,000. Di ho ba may mga 400,000 pang bag eh? 500,000, mga Hermes. Ang mamahal. What is my point? Kapag tama ang pagkakagawa at tama ang proseso at tama ang larangan na iyong tinatakbo, hindi pwedeng mabago ang halaga nito. What I'm saying, sa linya ng mga bags, walang depreciation. Sa linya ng mga kotse, pwedeng bumaba ang presyo. Pero tandaan ho ninyo,
kayo ay nasa linya ng bagong dugo at dugong bughaw. Hindi pwedeng mabawasan ang inyong katangian. Hindi pwedeng mabawasan ang inyong halaga. Kahit anuman ang inyong nagawa, ito'y binayaran na, tinakpan na, at tinubos na ng ating Panginoon. And don't look down on you because you are young. Remember the one who prayed for you. You are called, you are chosen, and you are a highest favor in the sight of God. You are a royal nation, a peculiar person. Kaya kahit ikaw ay mag-isa, kahit ikaw ay pinagtaksilan, alam niyo mga kapatid, magpatuloy ka lamang. I was been given a task to lead the youth ministry. At ang sabi nila, ang pinakamahirap daw hong ministeryo ng kabataan. Bakit? Walang pera daw ang mga kabataan. Hindi, lagi mong lilibre, lagi mong pakakainin. But I enjoyed. Huwag na huwag ho ninyong titingnan ang kaligayahan ay nasa salapi. Huwag na huwag ninyong hahanapin ang kaligayahan sa mga material na bagay. Gumawa kayo at makikita ninyo yung mga material na kinahuhumalingan ng daigdig at sanlibutan. Pagdating sa iyo, hindi ka ano ba tawag doon? Hindi ka gigil na gigil. Yung hindi ka sabik na sabik, okay, may iPhone. Binibigay lang sa akin yan. Hindi ko naman kailangan bilhin yan di ba? Bahay, hindi ko naman gigil na kailangan ko magkaroon ng magandang bahay. Ang Diyos ang nagbibigay. Yung pagkain, hindi ko naman kailangan laging kumain ng ganito, pero may nagbibigay ng mga pagkain na gustong ipakain sa atin ng ating Panginoon. Wala hong nalulugi pag nagtiwala ka sa Diyos. Ang pinaka-investment ay ang inyong buhay at pagtalo sa gawain ito, sapagkat kung anong spirito na inyong sinasamahan, yun din ang spirito na darating at dadaloy sa inyong buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang sabi ni Pablo, iniwan ako ng mga nakasama ko nung simula. Si Lucas na lang ang aking kasama. Pwede bang dalhin mo rin si Mark para makasama ko? Alam ko na siya magiging gamit para sa akin. At si Tychicus ay pinadala niya sa Ephesus. Pero meron siyang naging babala sa verse 14. Meron daw isang ang lalaki, ang pangalan ay Alexander, na isang coppersmith, gumagawa ng bakal o naghihinang ng bakal. Pero hindi naman inelaborate dito kung ano yung ginawang masama sa buhay ni Apostol Pablo. Pero ipinakita ni Pablo, even though people will do you harm, let God do the vengeance. Kahit gawan ka man ng tao ng masama at hindi ka man nakaganti, inis ka, nanaloko ka, naisahan ka, napaglalangan ka, hindi po pwede na hindi daraan sa ating buhay na may mga taong manlolokot sa atin. Tingnan mo yung katabi. Di ba? Sa pag-ibig, may mga nanloko sa inyo. Sa mga pagpapautang, may mga hindi na nagbayad ng utang. Amen. Pag nangungutang, napakaamo, parang pusang basang sisiw. Pautang na, sis, Brad. Pero pag sisingilin mo, mas matapang pa sa asong walang bakuna. Sila pa ang galit at sila pa ang nagbibigay ng terms kung kailan kanya babayaran. Ano ba yaman yan, mga kapatid? Siya na nga yung may utang, siya pang nagpapaliwanag kung kailan lamang siya mababayaran. Talaga nga naman, ang tao pag may kailangan ay napakabait. Pero pagka panahon na ng kagipitan, lumalabas na sila pa ang masungit. Kaya nga mga kapatid, naranasan itong lahat ni Pablo. Pero sa kabila ng lahat, anong sabi niya? Walang nagtatanggol sa akin. Walang umaayuda sa akin. But he gives us warning. Ang sabi niya sa verse 15, mag-ingat kayo sa kanya, kay Alexander, sapagkat ito hindi nakikinig sa ating mga salita na hinihahayag. Sa verse 16, sa unang pagkakataon, walang nakipaglaban o nagtanggol sa akin. Ang pinakamahirap po sa buhay na ito ay yung maramdaman mong wala kang kakampi.
na kahit ang asawa mo, kamag-anak mo, ay hindi naniniwala sa iyo. Naranasan niyo ba yun? Ikaw ay pinagtataonan. Sige na, ama. Magsimba ka lang. Basta wag mo lang kami pakialaman dito. Nagiinuman lang kami. Sige na, ama. Mag-hallelujah. Praise the Lord ka na. Ito 500. Basta wag mo na sa akin ipilit yung born again, born again, born again lifestyle na yan. And it's really hard to move on and to go on into your life na pag-uuwi ka, nandyan si mister, at nababalitaan mong may kateks at may chicks, at ikaw ay luguping-lugupi at lumong-lumo, na ikaw naman ay nananalangin, pero para bagang hindi nangyayari at natutupad yung iyong pinapanalangin. You're praying for breakthrough, but instead of having a breakthrough, breaking is taking place, and God leaves you broken. Naniniwala ho ba kayo, bago breakthrough, breaking muna? Binabasag tayo. Katulad ng inawit ni Brother King, gaya ng dagat na hindi napapagod sa pag-alon. Imagine niyo kung mapagod yung dagat sa pag-alon. Ano mangyayari sa daigdig natin? Tingnan mo yung katabi, napapagod ka na ba? Don't count your failures. Don't count your problems. Count the blessing and let God be magnified in your life. Think about the sunshine that He gives us every morning. Think about the air that we breathe. Think about the food that we eat. Salamat sa Diyos at kahit maraming mga magsasaka na ang nag-a-abroad, meron pa rin tayong bigas na kinakain. Sabi nga ni Brother Arman, Pastor, napakabigat ng bigas na binuhat namin kanina. Salamat at may bigas tayong bubuhatin at may papakain sa kakain ng boodle fight. Amen. Sapagkat kung walang bigas, paano na tayo? Tayo mga Pilipino, hindi mga Amerikano. Sabi ko sa anak ko, tama na sa yung toast bread. Daddy, gusto ko kanin. Then, toast bread ka na lang. Pero ang mga Pilipino, iba sa mga Koreano. Amen? Sapagkat tayo Pilipino, kailangan natin ng kanin. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan natin kumain ng kanin. Hallelujah. Ano man ang sabihin nila? Hindi po pwedeng walang kanin ang mga kabataan mamaya. Kaya nga, if not for the farmers, we wouldn't have rice to eat. Kaya kung anong nasa hapag, ipagpasalamat natin. Kaya tuna, sardinas, ampalaya, di ba, pako, maging tayong masaya. Sapagkat bago yan naihapag sa ating hapagkainan, may nagbayad niyan, may nagluto niyan, may nagtanim niyan, may naglinis ng bituka ng baboy na yan, merong gumawa para maihatid sa iyong hapagkainan. Your food does not come instantly in your table. Somebody do something para ito ay maiprepara at mahiahin sa iyong harapan. Kaya kung titingnan mo, mas marami ang naging problema bago maihain yan kaysa ikaw na magdadasal na lang at magpapasalamat at kakain na lang ng nasa hapagkainan. If you will see, itong mga pagkain ito bago ma-deliver sa atin, mga gulay, galing pa ng Baguio, lumusong sa baha, galing ng Nueva Ecija, galing ng Pampanga, ilang checkpoint yung pinagdaanan. Maraming proseso. Yung karne na inyong kinakain, maraming inspection. But have you ever considered that because you have the power to buy those kind of meat, ayan, nasa pagkainan mo na at kakainin mo na lang. At ito'y nangyayari dahil mabuti ang ating Panginoon. Merong nang nagpakahirap ng pinakamahirap para maging madali para sa iyo. Imaginin mo pagkakain ka ikaw, kain mo katay baboy. Di ba? Isipin nyo lang. Nakukuha nyo ba yung punto ko? Imagine nyo, yung manok na kakainin mo, katay mo. Sasabihin ko, Han, tubig na lang. Di ba isipin mo, magpapatay ka ng manok, magpapatay ka ng baboy,
Magtatanim ka ng halaman. Pero itong lahat ng ito ay available na pwede nating mabili. Kung wala ka ding pera, hindi mo ito mabibili. Pero salamat sa Diyos at ikaw ay may lakas para magkaroon ng pambili sa mga dapat bilhin. Hindi pa ba napakabuti ng ating Panginoon? Marami kayong pinag-iisip Pero isipin niyo muna kung ano na yung nagawa sa inyo ng ating Panginoon. Yung hindi niya nagagawa pa, maghintay lamang po tayo. Don't rush the things that you want to have. I was browsing an old classic song. I know, sa mga pinanganak ng 1980s, 1990s, I was listening to this lady, ang pangalan ay she's not a Christian, but her name is Alanis Morissette. And I love her song kasi parang lahat ng kanyang mga sinasabi, life is all about irony. Nakukuha ninyo? Ang ibig sabihin ng irony of life, na kahit minsan mabuti ka, minsan napapasama ka pa din. Na minsan yung masama, nakakatanggap naman ng mabuti. Kaya ang sabi ni Haring Solomon, ang ulan ay hindi lamang para sa matuwid, kundi ang ulan ay para sa matuwid at masama. Di ba? Kaya ibig sabihin, lahat ay makakaranas ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya magpakabuti ka at magpakabanal ka, magkakaroon ka pa rin ng pagsubok. Kahit ikaw ay mahabang manalangin, magkakaroon ka pa rin ng pagsubok. Sapagkat ang pagsubok ang magpapatibay sa iyo. Habang ikaw ay sinusubok, lalo kang tumitibay, lalo kang tumatatag. Ang dibdib mo ay laging nakakonekta sa pangako ng ating Panginoon. At ang sabi doon sa awitin, you live, you learn. You lose, you learn. You fail, you learn. Lahat ng bagay ay may pagkakatutunan. Sa mabigo at magtagumpay, matututo ka. Sa pagpapalad, kahikahusan at paghihirap, matututo ka. Sapagkat ang lahat ng bagay ay pinahihintulutan ng Diyos upang hindi ka magmalaki, hindi ka magmayabang, kundi ang Diyos lagi ang maitaas sa lahat ng ating buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hindi lamang ikaw ang nakakaranas ng pagbagsak ng grades. Hindi lang, meron mga nakakaranas ng pagbagsak ng grado sa kanilang eskwelahan. Hindi lamang ikaw ang nakakaranas ng magkaroon ng line of 7. But it doesn't define who you are. Alam niyo ba na kahit ikaw ay 82 lang ang marka at grado sa report card, okay lang yon. Basta ang mahalaga, ikaw ay mapagkakatiwalaan at tapat. Ang mahirap, mayroon matatalino at magagaling, pero madaya at magugulang. Magagaling at matatalino, pero bossing. Bossing! Wala pa namang napapatunayan, pero may angas na. Pero yung mga tahimik at mabait, at susunod-sunod, tandaan mo, darating ang panahon, yung top 1 sa inyong eskwelahan, alalay mo pag ikaw ay nagkaroon ng kumpanya. At pag pinakita mong resume, gumawa ka ng resume, and part of your description sa iyong mga job na ginawa is I volunteered in the church. At sa panahon ng iba, o sa mga taong makakakita, sasabihin, volunteer sa church, nakakatawa, di ba? Pero huwag kayong mag-alala, magugulat sila na yung mga nagbo-volunteer, yan ang payayamanin at pagpapalain ng ating Panginoon. If you are an owner of the company, you don't need resume. Tama ba? If you own a business, you don't need resume because you are blessed already. Kaya rejoice in the wilderness, rejoice in the breaking, rejoice in your isolation, rejoice in your brokenness. Dahil kung marunong ka magpasalamat sa panahon na ikaw ay wasak, sa panahon na ikaw ay
pinagpala, alam mo ang karanasan ng buhay na wasak at ipagpapasalamat mo, salamat at ako'y iningatan ng ating Panginoon at nakarating ako sa ganitong kalagayan. Salamat at ako'y dinala ng Diyos sa Binyan, Laguna. At salamat at dito sa aking kalagayan, maraming napapagpala sa bawat taong nakakapakinig ng aking pangangaral. Salamat at hindi na sayang ang lahat ng aking mga balak sa buhay, sapagkat yung balak ko ay inilaga ko sa ating Panginoon. Yung aking pangarap, iniwanan ko at hinayaan kong kumilos ang pangarap ng ating Panginoon. And I am more satisfied. I'll be turning 38 years old next year. But I could say, God is so good. I got 2 children, and that is enough, a boy and a girl. And only one wife, who is so beautiful in my eyes. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. From the beginning until eternity, God stays the same. You don't need to walk alone. You don't need to fight alone. You don't need to cry alone. Huwag kang magpapakaping ng aping-aping-api. Huwag mong tingnan lang yung sarili na kawawa. Don't downgrade yourself. Don't devalue what God has put in your heart. Huwag mong tingnan lang yung sarili na ikaw ay single parent o anak sa labas o ikaw ay walang magandang kinahihinatnan at walang magandang nangyayaring balita sa inyong pamilya. All that is happening in your life, they are always a failure. 18 years old, nabubuntis na. You know what, mga kapatid? I have to address this. Isisigit ko sa aking sermon. That one of the problem of our nation is teenage pregnancy. Because of lack of dreams. Millennials, ang sabi ko doon sa research na aking nabasa, millennials are having a mental problem in our generation. Masakit ano? Mga kabataan daw ngayon ay may problema sa pagbubuntis ng maaga at may problema sa kanilang isip sa mga kaparaanan ng pagpapasya. Dahil walang pangarap, dahil walang Diyos, dahil walang nagtuturo, dahil walang kumakalinga, dahil walang ama, dahil walang magulang, at walang nag-aalaga at umiibig sa kanila ng tunay. Pero sasabihin ko sa inyo ngayong umagang ito, kung hindi man kayo mahal ng inyong ama, hindi kayo mahal ng inyong ina at ng inyong mga magulang, merong Diyos na nagmamahal sa iyo at nagmamahal na hindi lamang basta pansamantala, kundi ito'y pangmatagalan. God is a father to the fatherless. Don't lose out your dreams and your joy. Ang buhay yo hindi lamang basta makapagdebu. Ang buhay yo hindi lamang basta makapag-celebrate ng mansari. Ang buhay yo ay may dapat na patunguhan sa isang direksyon na nakalulugod sa harapan ng ating Panginoon. Ang buhay yo ay hindi band-aid lamang. Takip silong at pansamantala lamang ang lunas na dapat mangyari sa iyong buhay. You take down the root and remove the root of all bitterness. Because what is the root will give you a tree. And a tree will bring forth fruit. Pag hindi ho na-challenge at naialis ang masamang ugat, ito ho ay mapanganib at makakasira sa darating na panahon. Pero kapag ka ang ugat ay nilinis at inialis, at ito'y naputol at nasansala, at ikaw ay nagpatanim sa tahanan ng Diyos na hindi mo alam na yung sinasabi ng pastor, wala ka pa na ihanda na ang mensaheng ito. Kaya kung tatamaan ka at masasaktan ka, ang kailangan mo'y magbago, ang kailangan mo'y tumalikod, sapagkat sa iyong pagtalikod, ang Diyos ang susunod, ang Diyos ang gagawa ng mga bagay sa iyong mga tinalikuran. You might not able to give up your friends, your barkada, and your bichos, but when you turn it to God and leave it to God, God will take care of the rest. We are in a crisis. The youth of today are in a crisis. Biruin nyo, matawag sa isang article that the millennials have mental issues. Bakit nagkaganon? Instead of becoming better, they become worse.
Because probably, I think, the devil is mad na ang mga potensyal at giftings ng bawat kabataan ay hindi ma-unleashed sa kanilang mga buhay. Gusto ng sistema ng daigdig, kayo ay mabuhay sa akinsenas at katapusan. So that for all of your whole lifetime, wala kang panahon makapag-attend ng Bible study. Wala kang panahon makapag-attend ng dawn watch at prayer at overnight. For all your life, you are just a working machine. 8 hours, 9 hours a day. Yun lamang ang iyong pwedeng gawin. That's why the world is in trouble. Because we are formulated, naihulma tayo, na mabubuhay lamang tayo sa 9 na oras na pagtatrabaho. Work is good. But work should not enslave each and every one of us. Ang trabaho ho'y maganda, pero masama ang trabaho na umaalipin sa atin. You need to enjoy life. Enjoy your kids, enjoy your family. You need to have a vacation. Tingnan mo yung katabi. Hindi na, Pastor, tsaka na. Pagtanda na namin, may enjoy namin. Pagtanda mo nga, marami ka ng mga mararamdaman, hindi mo na may enjoy yan. Sit down. Watch a movie. Run sa tabing dalampasigan, magpainit sa araw, magbunot ng damo, mag-ehersisyo, at gumawa ng mga bagay na may mas kapakinabangan higit sa salapi. Tingnan mo muli ang iyong katabi. Bago to sa pandinig ko, Di ba? Anong gagawin sa inyo ng kumpanya? Pagka kayo nagkasakit na, they will just fire you. Huwag ninyong itotodo ng lahat sa lahat na magiging risk na pati ng inyong pamilya dahil lamang sa isang kumpanya. Mag-aral ka kung ano yung nandoon sa kumpanya at tandaan mo, hanggang kailan lamang ako dito sa kumpanyang ito. Masarap maging teacher, masarap maging empleyado ng gobyerno, but how long it will take? How long it will take? Na minsan baka hindi mo na nahahalikan ng asawa mo. Diba? Lagi kang pagod At wala na kayong personal intimacy with each other. Paano? Wala nang gana. Pagod na. You know what? Tayo ay binigyan ng Diyos ng mapapangasawa, hindi para maging alila at alipin. Kaya tayo binigyan ng mapapangasawa para may kakwentuhan, kabiruan, kaaway, at kalampungan. Tama ba yung word ko? Kalampungan. Ang pangit naman ng pastor. But what else we could do? Pangit man yung word, pero kung ginagawa mo ito sa asawa mo, ang Diyos ay nalulugod. Kung nilalandi mo yung asawa mo, wala problema. Asawa mo naman yun Di ba kung ang binibiro mo at talagang kinikili-kiliti mo, asawa mo, walang problema yan. Sabi nga nung isang young pastor, pag ikaw ay may asawa, lahat ng gusto mong gawing adventure, gawin mo ninyong mag-asawa. Para hindi ho maging boring ang pagsasama ng isang pamilya at ng mag-asawa, gawin ninyo ang dapat pwede ninyong gawin. So that your relationship with each other will come to have spice and enjoyment. Pagka nawala na kasi yung spark, doon ho nagsisimula ang pagtabang ng pag-ibig. You should find time for each other. Amen? Kaya nga, ito ay para sa mga mag-asawa. Sa mga kabataan, mag-aral kayo ng mabuti. Alam niyo, listen to me. Listen to me, mga kabataan. Kaya ang sabi ni Haring Solomon, huwag ninyong gigisingin ang inyong pagnanasa nang wala sa takdang panahon. Sapagkat pag natikman mo ito ng 18 years old ka pa lang, hanap-hanapin mo ito. At pag hinahanap-hanap mo, sometimes you become reckless.
Sometimes you do not need to plan. Yung mag-asawa nga, minsan sumasablay pa sa pagbilang ng tamang panahon kung kailan mabubuntis. May nabubuntis na hindi nila inaasahan. Mag-asawa na yun, ha? Kayo pa, na hindi kayo nagsasama at hindi nyo alam kung paano bilangin ang kalendaryo. Kami nga, na may asawa na, sumablay pa, nakabuntis ng hindi namin inaasahan. Kayo pang mga kabataan na walang alam kung paano mabuntis, ay nakakabuntis. Hallelujah! Sige, pwede kayong pumalakpak. Diba, kami nga nasusurpresa. Kayo pang mga estudyante. Kaya ang atupagin ninyo ay ang inyong pag-aaral. At magpapadesign ako kay Brother King ng mga pantit brief ay may password na din. Monitor ng nanay. Merong app. Kaya, pag check-in sa motel. Uy, ba't may ganito to? Nakalak to ah. May nakalak to, sabi ng tatay ko eh. Diba? I think, pag naka-invento tayo nun, napakayaman natin, Brad. Because the one who pioneers will always get the money much. Amen? Brad, gawin natin, may app, no? Kasi ngayon sa school, pag pumasok ang bata, magte-text na sa cellphone ng magulang, nag-log-in na o nag-check-in na si ganito, si Luis or si Jao, magte-text ang school. Sabihin, nandito na si AA. Nag-text na, okay, nandito na, pumasok na sa school. Ano kaya ganito, ano? That the app will alarm. Nasa, Bilya Iglesia ito, nasa Sogo, Madedetect mo, parang iPhone na finding your phone. Gugulat yung anak mong babae, no? Paglabas, Daddy! Sampiga, hallelujah. Naka-GPS. But kidding aside, but really, ako na ho ang nagsasabi sa inyo, do not awaken its love until its desire. Mapanganib. Pero pagka nandun ka na at sa panahon na may asawa ka na, sinasabi ko sa inyo, umaga, tanghalian, hapunan, gawin ninyo lahat. Ikaw na ang mananawa. I'm speaking for the young generation. Ngayon naman, your pastor is still in the age na nakakatawid sa older and younger generation. But I would rather say, me and my wife is having a good time and having a good life. Because we enjoy each other. Kaya sa mga kabataan, magpigil-pigil. Huwag kayong basta pipikit. Sapagkat kayo pag pumikit, baka kayo malinlang. Imagine ninyo, galing ka sa mahirap na pamilya, tapos makakakuha ka pa rin ng asawang tambay at mahirap pa din. Ano mangyayari? It will always be a revolving cycle. Walang pangarap, bigets, walang pangarap. Pag walang pangarap, makakahawang walang pangarap. Pero ang taong may pangarap, nakakahawa din. At sasabihin ninyo, tapos na ang mga panahon na pag umuulan, tumutulo ang aming bubong. Sapagkat ako'y titira sa subdivision, sapagkat ako'y pagpapalain ng Diyos, pag ako'y nakapagtapos ng pagduduktor. Palakpakan natin ang ating Panginoon. You learn from the darkness. You are blessed in the darkness. Because when you are in the darkness, you appreciate the light. When you are in pain, you appreciate that God is the healer. Tandaan ninyo, ang liwanag, walang anino. Ang inaaninuhan lamang niya ay yung mga bagay na natatakpan nung dinaraanan ng liwanag. Subukan niyo magsindi ng posporo o ng lighter. Itapat niyo sa pader o sa dingding ng isang patay na ilaw. Wala hong anino ang liwanag. Sapagkat ang liwanag ang nagbibigay ng anino sa mga bagay na makaka-block doon sa kanyang dinaraanan. And Jesus is the light of this world. At kailangan yung enlightenment, isinasa puso natin. Yung enlightenment na inyong naririnig, isinusulat ninyo.
Inuukit ninyo sa inyong puso, napakabait naman itong pastor namin, nagmamalasakit pa sa aming pagbubuntis, hindi naman niya alam kung anong aming buhay. Magpasalamat kayo at merong nagmamalasakit na pastor para sa inyong buhay, sapagkat totoo ang sinabi nung una na nasa huli ang pagsisisi. It's always on the latter part. Walang nagsisi ng nauna. Kung nakinig lamang sana ako, bakit ba? Kung may babalik ko lang. Well, we have the free will and the freedom to choose. Ikaw ho ang pipili ng lahat ng iyong magiging kapasyahan. And you need to be preserved to serve your purpose. Kaya ano nangyayari? Na yung nanay mo, na lahat ng labahin ay pinaglaban ng lalabahan niya sa mga kusino-sinong tao. Pinag-aral ka, yung tatay mo na masada ng paulit-ulit, tricycle, jeep, ginawa niyang lahat para maibigay sa iyo. Pero pag uwi mo, iiyak-iyak ka. Sasabihin mo, Ma! Buntis po ako! Mga kapatid, for the last 18 years, napakinabangan mong magulang mo. Isang pagkakamali, hindi ka man lang napakinabangan ng magulang mo. Ang saklap, mga bes. Remember, we are in a crisis. Teenage pregnancy. Totoo yan. Paano? Nung isang araw, nagpapakarwas ako. Ang mga bibig ng mga kalalakihan tungkol sa mga kahalayan at mga tungkol sa mga pornografiya, ngalay-ngalay ko'y kutusan. Kung ano-anong mga bukang bibig kasi walang aral. Walang salita ng Diyos at ayaw mag-aral. Hindi ho problema ang edukasyon. Ang problema, ayaw. Diba? Sasabihin, kulang ng edukasyon. Nandyan ho ang edukasyon. Nandyan ho ang mga self-studies. Nandyan ang test na para sa vocational course. Nandyan din ang simbahan para kayo ay mahubog sa tamang pag-uugali. Ay mga kabataan laspog ang mga bibig. Akala nila, kung makapagmuray, parang kumakain ng cornic Diba? Salutong. Ano, pahubad-hubad lang. Pasipol-sipol lang ng mga chicks na nagbabike doon. Itong mga ito'y walang pangarap. Kaya, ang nangyayari, tumatanda silang nalilipasan ng kanilang kalakasan. Kaya anong kanilang mga nagiging trabaho? Hindi ko naman sa minamaliit, walang pag-unlad, sapagkat walang pagkakatuto. Sa buhay na ito, kahit wala kang pinag-aralan, pero pag may diskarte ka at inisyatibo at mapagkakatiwalaan at may takot sa Diyos, mga kapatid, hindi po pwedeng magutom ka. Hindi po pwedeng maghirap ka. Sapagkat ang Diyos ay tapat at napakabuti. Tingnan nyo na lang ang inyong pastor. I don't want to brag myself. Observe and learn about my lifestyle. Hindi nyo ako malalamdaman at makikitang walang-wala at merong-meron. Pag meron, patas lang. Pag wala, patas lang din. Sapagkat alam ko kung paano pangasiwaan ang pagpapala. Hello? Hindi ho kalakihan ng ating simbahan. Hindi kayamanan ng mga dumadalo dito. Pero ba't tayo nakakapagpatuloy? Dahil sa tamang pangangasiwa. Pag tama ang pangangasiwa, may iwasan mo ang paggawa. Kaya ka naman nagre-reklamo kasi iniisip mo, wala pa yung bonus mo. Iniisip mo na kung anong sapatos ang bibilin mo. Paano kung wala kang bonus? Diyari ka. Okay, lahat ng empleyado ngayon walang bonus. Patay. Huwag mo munang bilangin ang wala pa, baka mabagok ang itlog. Huwag mo bilangin ang sisi, baka mabugok ang itlog, mga kapatid. And we need to preserve our hearts. Alam nyo, minsan kasi, sa pagiging reckless natin, tayo din ang nasasaktan. At ang mabigat ho, the reality in life,
the more that you've been hurt, the more that you become insensitive. Pag sanay ka nang laging nasasaktan, sanay ka nang laging niloloko, wala ka nang pakiramdam. Kaya ang nangyayari, masama na ugali mo, lagi ka nang galit. Pero hindi mo alam, there's something that drives you kung bakit lagi kang nakasigaw. Because there's something that pushes you. Wherever it is, baka sa tahanan mo, lagi kayo nagsisigawan. Demonyo ka! Anak ka ni Satanas. So, kaya naman pala, paglabas mo sa bahay, ikaw ang demonyito. Yung lagi naririnig mo impyerno sa bahay na ito! Impyerna! Pagdating mo sa school, bully ka ngayon, di ba? Kasi walang kapayapaan at walang kapahingahan. But I tell you, mga kapatid, ngayong umagang ito, God is preserving you. That's why you're hearing this message. Huwag ninyong takpan ang inyong tainga. Buksan ninyo ang inyong puso sapagkat may dakilang plano ang Diyos sa inyong mga buhay. Naririto ka para hindi maging sawi. Naririto ka para maging wagi. Hallelujah! Wagi at tagumpay para sa ating Panginoon. There was a story in the book of Matthew chapter 26. Pasadahan ko na lang na mabilis. There was a time Jesus was praying in the Garden of Gethsemane. Jesus himself felt abandonment. Di ba? 3 times nag-pray siya sa Gethsemane. Anong ginagawa ng kanyang mga disciples? Natutulog! And the main man, the star player is Peter. Di ba sabi niya kay Jesus, over my dead body, walang makakasaling sa'yo, walang makakahipo sa'yo, Jesus! But in the middle of the night, tulog na tulog si Pedro. All the disciples, even the sons of Zebedee, John and James, na nagsasabi, Master Jesus, pwede ba kaming umupo sa tigisang tagiliran ng iyong cross pag ikaw ay pinako? Dito si John sa kanan, ako naman sa kaliwa. And these guys are really out of their mind. The moment na kailangan sila ng ating Panginoon. Alam niyo ba yan? Yung napakasaklap. The moment na kailangan ka. Kailangan ng tulong mo. Pero sasabihin mo, busy po ako. Nakukuha ninyo yung punto ko. Panahon na kailangan mong makahiram ng sasakyan. Pero nung ikaw naman ang nagpapahiram, may paggasolina pa, pero ikaw yung nangangailangan. Pinagdamutan ka. Yun hong napakasakit. Naging mabuti. Pero nung ikaw ang humihingi ng tulong, sila'y naging madamot para sa iyo. There are more takers rather than more givers. Yan ho ang daigdig at sanlibutan. Mas marami ang palahingi kaysa nagbibigay. Mas masarap ang inililibre, ang sabi nila. Pero sa puro totoo, mas masarap ang nanlilibre. Masarap ang nagbibigay. Uy, mamimigay si pastor ng 20 pesos sa mga bata. O ikaw, kahit matanda ka, pipila ka rin. Ako, kailangan ko rin ng 20. Minsan ba, can we just take some pride na hindi ka na naman bata para tumanggap ng 20. Di ba? Hindi kaya mas marahil na ikaw naman ang magbigay kay pastor dahil ng mga panahon na may problema ka, ikaw ang nang-aaway kay pastor, ikaw ang nagdidikta kay pastor, ikaw ang nagdidiman sa simba. Hindi kaya sa mga panahon na ikaw naman ay medyo may pagpapala. Di ba? Ikaw naman ang magbigay. Ikaw naman ang mag-appreciate. I don't want to spoil this, but I challenge you as my family and my congregation. Sa buong buhay nyo ba, sa inyong pagbibigay ng tithes and offering, nakapagbigay ba kayo ng special something para sa inyong pastor? Tahimik. Tahimik. Because most often, as you thought, I give my tithes, bahala na si pastor dyan. Sa totoo, hindi ko hinahawakan ng pera ng simbahang ito. Hindi ho akong may hawak. Meron ho akong mga itinalagang tao na nakakakita ng pagpasok at paglabas ng perang ito. And that's why we are being blessed because of integrity. Walang nakakakita, pero ang Diyos ang nakakakita.
Kahit hindi nyo man naririnig o anong accounting ng pera ng simbahan, sinisigurado ko sa inyo, tama at wasto ang pagkakagamit nito. Sapagkat hindi tayo makakarating ng ganitong kalagayan na pagkakatiwalaan ng iba't ibang tao kung hindi tayo mapagkakatiwalaan. Kaya mga kapatid, have you considered yourself, if you are a regular member of this church, have you appreciated your pastor just once in a while? Diba? It might be a simple chocolate or a monetary or simply PM, private message, that you're thankful for the life that you've been hearing again and again. Diba? Maliit na bagay, pero malaking impact. And I'm not saying na gawin ninyo ito. Gusto ko ito'y inyong maramdaman ninyo na tungkulin nating magpalakasan sa isa't isa. Sometimes you might see me smiling, but sometimes I'm in pain. Sometimes you see me blessed, but there are times that I'm meeting deadlines. Sometimes you see me okay, but most of the time, I'm troubled. Dahil merong nag-text sa iyo na magpapakamatay na daw siya. Merong nag-text sa iyo na magbabackslide na. Merong nag-text sa iyo na ganito, malaki ang kanilang problema at maghihiwalay na silang mag-asawa. Sometimes, I'm not okay. But in front of people in public places, when you see me and you hear me, everything is okay. Because okay means God is in control and God is in charge. I do not need to magnify my brokenness, my frustrations, my failings, the people who abuses me, yung mga taong naninira sa akin, hindi ko na minamagnify yun. Because that is not the highlight. The highlight is, God is so good. God is good all the time. Kaya, sa mga panahon na ang pakiramdam ko, ang labanan ay sa akin lamang. Mga panahon na may mga bagay na hindi ko kayang ikwento sa mas nakararami. Laging nariyan ng Panginoon. Ang masaklap kasi at mabigat at masakit, you keep on praying for something, but it's not yet opening. But you rejoice in the wilderness. Because I know God is preserving me. Okay, tiisin, may bayaring ganito. I'm really hopeful na darating din ang araw, pag bumukas ang pintuan, ako'y makakatawa ng malakas sapagkat ibinigay ng Diyos ang lahat ng para sa akin at para sa atin. That I would say that the latter part, still God stand beside me. And He never fails me. Kaya pala, si Haring David, parehas din ang katulad ng sinasalaysay ni Apostol Pablo. Di ba sabi ni Pablo, inabandon na nila ako, pero ang Diyos ang nanatili sa aking panig. Ito rin ang sabi ni Haring David sa awit 73. Ako ay naging bata, naglingkod sa templo. Pero ngayon ako'y matanda na, pero kailanman, hindi ako pinabayaan ng ating Panginoon at ang lahat ng naging matuwid ay hindi nanlimahin, hindi nanlimos ng tinapay. Lahat sila ay nakaranas ng biyaya ng Diyos sapagkat ang Diyos ay tapat at napakabuti. Iningatan niya ako, pinagnubayan niya ako at pinagpala niya ako ng lubos-lubos. Kaya nung si Jesus ay nanalangin sa pangatlong pagkakataon, nandyan na ang mandarakip at nandyan na ang lalaking ang pangalan ay si Judas. Lahat ay natutulog at namamahinga. Jesus felt that He was left alone. Walang nagtanggol sa Kanya. At nung nagising si Pedro, nandyan na ang mga kalaban at binunot nila ang kanilang mga tabak. At nakatagpas pa ng tainga ang isa sa mga disciples ng ating Panginoon at nagsabi ni Jesus, huli na, tama na, kumalma na kayo. Huwag na kayong makipaglaban. Kaya ang sabi ho sa talatang ito, the spirit is willing, but the flesh is weak. You cannot resist the power of the devil.
Because the devil will always insist, masarap ito, masarap ito, masarap ito. But if you are anointed, furthermore, nakatingin ka na sa further consequence sa mali mong magiging kapasyahan. Our actions has consequences. Tingnan mo ang iyong katabi. Lahat ng iyong gagawin ay merong consequence. Merong kabayaran. What you sow, you will reap. What you plant, you will harvest. Psalms 84 verse 6 to 7. Ang sabi sa Amplified Version, though you pass through the valley of weeping. The valley of weeping is a place of frustrations. A desire that is not fulfilled. Ang sabi sa Aklat ng Kawikaan, a desire that is not fulfilled make a heart sick. Pag hindi nangyari yung nasahin mo, balisa ka. Pagka yung cheque na inisyu mo pumutok, balisa ka. Di ba? Pag inasahan mo yung magbabayad sa iyo, hindi naman nangyari, balisa ka. At ikaw ay nag-a-apply ng visa or isang kontrata but you've been denied, balisa ka. Wala ka sa kapayapaan. That's why the valley of weeping is a place when you are hurt, you've been betrayed, you've been frustrated, you've been abandoned, you've been isolated. Pero ang sabi ng mga awit, na ikaw ay daraan sa lambak ng pagtangis at pagluha. Hindi po pwedeng hindi ka lumuha. Kahit lalaki ka, luluha ka pa rin. Even a man could cry because he did what seems to be best. But I did my best. But I guess my best wasn't good enough. Ginawa ko na lahat ng bagay. Lahat ng paraan. Pero ganito pa rin ang nangyari. Ginawa mo na pala lahat ng bagay eh. Bakit hindi kaya ngayon gawin mo naman ang bagay na pwedeng gawin ng ating Panginoon? Kaya ka napapagod, gawa ka ng gawa, na akala mo yun ang tama. Manatili ka muna. Makinig. At magbulay-bulay. Be still. And know that He is God. Huwag kang hanap ng espesyalista. Huwag kang hanap ng kung anong gamot na babagay sa iyo. Hanapin mo ang Diyos. Siya ang dakilang manggagamot. Huwag kang hahanap ng alternatibo. Hanapin mo ay ang ating Panginoon na may pangako. Hindi kita iiwanan ni pababayaan man. Huwag mong ipagpalit sa bisyo at alak ang tunay na kaligayahan. Malalasing ka pero may problema ka pa rin. Maaliw ka pero ito'y panandalian lamang. Pero lumapit ka sa Diyos at bibigyan ka ng dakilang mag-aaliw at ito ay ang banal na Espiritu. It's not about the quantity of your friends. Make Jesus your best friends and your life will be very, very meaningful. Before your life can be beautiful, make it very meaningful. Bago maging maganda ang iyong buhay, maging kapaki-pakinabang muna ang iyong buhay. Aanin mong magandang buhay kung masungit ka naman. Aanin mong magandang buhay kung madamot ka naman. Laki nga ng bahay mo, pero ipinagkakait mo naman sa mga kapatiran at sa mga gawain ng ating Panginoon. Baliwala din ang lahat ng ito. Pero pag may pakinabang iyong buhay, ikaw ay nagpapagamit sa Diyos at ikaw ay nagbibigay, tunay na maganda at gaganda ang iyong buhay sapagkat si Kristo ang magbibigay ng kulay sa buhay na ating hiniram sa Kanya. Ito'y ating hiniram, ito'y ating ibabalik sa Kanya at lahat tayo magsusulit sa pagdating ng paghuhukom. Daraan tayo sa pagtangis. Pero ang mga luha na nabubuhos sa iyong mga mata ay magiging isang katulad ng isang swimming pool, ng isang balon na kung saan ito'y makakapagbigay sa iyo ng kaginhawahan. Lumuluha, pero hindi nagpapatalo. Lumuluha, pero hindi sumusuko. Lumuluha, pero hindi tumatalikod. Lumuluha, pero nagtitiwala pa rin ng tuloy-tuloy sa ating Panginoon. Lumuluha tayo para magkaroon ng kagaanan.
Lumuluha tayo para tayo magkaroon ng kabanalan. Lumuluha tayo para tayo magkaroon ng kaunawaan. Panginoon, kailangan kita. Panginoon, kailangan kita. Panginoon, ikaw ang kailangan ng aming sambayan. Lumuluha dahil alam mo, panay ang overtime mo, hindi ka pa rin makabili ng bahay. Panay ang abroad mo, pero sa tingin mo, ang iyong sambahayan ay wala pa rin naipupunta. Lumuluha dahil kailangan mo ng tunay na pagkalinga. Pinagtatawanan ka pa rin ng iyong biyanan. Pinagtatawanan ka pa rin ng iyong manugang, ng iyong hipag at ng iyong bayaw. Lumuluha dahil hindi nila maintindihan ang katotohanan. Lumuluha dahil hindi pa rin maibigay ang mana na para sa iyo. Lumuluha dahil ikaw ay napagsasamantalahan pa rin at hindi na ibibigay ang tamang recognition para sa iyo. Lumuluha, pero sa pagluha ay lumalabas ang kagaanan. Sa iyong pagtangis, nandoon ang mukha ng ating Panginoon. Sapagkat ang iyong paniniwala, pag nailabas mo na, ang Diyos na ang bahala at ang Diyos na ang magtatanggol, ang Diyos na ang gaganti, ang Diyos na ang mag-aayos. The weeping may endure for a night. The joy of the Lord comes in the morning. Paggising mo sa isang umaga, hatid dito ang tunay na kagalakan. Sapagkat ang nakaraan ay hindi mo kailangang laging dalhin bawat araw. Ang sabi ni Haring David, "Why are you cast down, O my soul? And why should you moan over me and disquieted within me? Hope in God and wait expectantly." Magkaroon ka ng pag-asa sa Diyos at umasa ka na may patutunguhan. I repeat, umasa ka sa Diyos at mag-intay ng mayroong inaasahan. Yung iniintay mo ba'y inaasahan mo ba talaga? Yung iniintay mo ba'y naniniwala kang ito'y mangyayari? Wait expectantly because He will come and save you. Help is on its way. Blessing has your name on it. Your miracles are taking place. Get ready. Get ready because God is about to blow out the blessing that is for you. Trials, tests, and challenges come into the lives of all God's people. With God, no situation is hopeless. But it's only an opportunity to experience a great triumph. Let today's test become tomorrow's testimony. Let today's test become tomorrow's triumph. The crisis required an action to turn it around. Many people don't understand the people. Many people don't understand the principle. Hindi lamang ho basta amen. Principle is all about foundation. The Word of God, your prayer life, and your faith matters. Faith is what we need. Because faith will always be larger than our life. Kaya kailangan ho ninyo ng prinsipyo, pananaw, na kahit ikaw ay nag-iisa, it is an opportunity to see that God is able and He is on your side. Many times we are waiting and waiting on God, and He is saying to us, I will, if you will. Gusto mo ba? O gusto lang ng Diyos? Hindi po pwede gusto lang ng Diyos. Kailangan gusto mo din. Gusto mo bang makalaya? Gusto kang palayain ng Diyos, pero gusto mo ba talagang makalaya? Gusto kang pagpalain ng Diyos? Gusto mo ba talaga ng pagpapala? Gusto mo ba talaga ng bahay? O baka naman mamaya ayaw mo na dahil gusto mo lagi kasama mo magulang mo. Sometimes when you go to a unknown place, it is always uncertain. Sabi ko ganoon, paano kaya kami magkakaroon ng bahay, kami mag-asawa? Ito lang ang aming tinatanggap. Pero alam nyo, as you go on to the journey, there's no safest place. There's no assurance when you go into the journey. Kahit sabihin mo, may ipon ka, marami nagregalo nung kasal mo, magagastos at magagastos. 2 beses na nasisaryan ng aking misis, sisaryan, 100,000 ang isa.
Alam nga namang sa kumadrona mo na lang pabiyak ang misis mo, baka matetano pa yun, di ba? But yet, yung lahat ng aming savings na ubos, but we do not know how it will lead us to where we are today. And God preserve us for us to have a testimony. God is faithful. God is in the throne, and He knows our needs. He holds our future. He is the anchor of our salvation. You need to know the workflow. Ano ibig sabihin ng workflow? It is the sequence of industrial, administrative, and other processes through which is a piece of work passes from initiation to completion. So pag sinabing workflow, okay, neophyte ako, sales clerk, administrative officer 1, I keep on learning on what I am about to learn. I look at my supervisor and look on what he's doing. Bibiliso ang promosyon pag natututuho tayo. Bibiliso ang pagpapala pag nakikita natin ang susi. Bibiliso ang paghilom ng sugat kung natututo tayong lumimot sa mga nagawang nakaraan na hindi maganda ng ating kapwa. So when there is a workflow, it continuously go on and move on. There is a process from initiation to completion. So you need to initiate, you need to start the engine. You need to start the machine, you need to start your spirit para tumakbo at gumalaw. You can never go to another place if you will not walk. Hindi ka mapagkakatiwalaan kung hindi ka makikisalamuha. Hindi ka pagkakatiwalaan ng negosyo kung walang mag-i-invest sa iyo. Hindi ka ipopromote kung walang boss na nakakakita ng iyong ginagawa. That's why you need to initiate. You become expert of what you continually, repeatedly do. Hindi ako magaling na pastor. Hindi rin ako mahusay na pastor. Perhaps I would categorize myself, I just depend on the anointing of God. Ito ang mga outline na ito, piniprepare ko ito. Pero pag tayo ko dito, hindi ko iniisip kung ano yung sinasabi ko. Hindi ko pilinano yung mga bawat sasabihin ko. It just come from my heart. Because my heart belongs to God. Then lastly, process, proceeds, and is progress. Pag nagpaproseso ka, nagpakumpuni ka, huwag mo nang bossy. Huwag mo nang piling na laging palautos. Magpautos ka muna. Di ba kaya nga sa PMA, merong first, plebo, second year, ganyan. Although we do not yung hazing, but that is the process eh. Kailangan ka munang mag-serve, maglingkod. Di ba sabi ni Jesus, if you want to be the greatest, be the servant of all. At lagi ninyong huwag kaliligtaan, learn to find solutions. Because every time you solve a problem, it can lead to promotion. Because even through the storm, even through calamities, even you come up from a devastation, through depression, you could say, I'm still standing by the grace of God. At sabi ni Haring David, simula pa pagkabata, gusto na nila akong patayin, gusto na nilang alisin sa akin ang pagkakatawag ng Diyos. They plot against me, they plan to kill me. At sinasabi nila, pinabayaan ka na ng Diyos. Mahahama ka at mabibihag ka. But David still keep on praying, don't stay away, far away from me, O God. My God, come into the rescue. Lahat ng nagbabalak ng masama sa akin ay mapahiya. Sapagkat ako'y laging umaasa sa iyo, ako'y laging nagpupuri sa iyo, ako'y nagpapasalamat sa iyo, dahil sa tuwing ako ay iyong ipagtatanggol, lagi kitang ipagmamalaki, lagi kitang ipagsasabi, laging maihahayag ang iyong kabutihan, na ikaw ay Diyos na tapat at napakabuti, ikaw ay Diyos na aking kakampi sa lahat ng pagkakataon.
Every time we've been rescued in the lion's mouth, we will always utter in our mouth with the shouts of joy and victory, the Lord is good and His mercy endureth forever. Mari po ba kayong tumayo sa inyong mga talampakan at sa inyong mga paa? At huwag ninyong pag-atubilihan at pag-alinlangan. Ikaw ay protektado ng ating Panginoon. Iniingatan ka ng ating Diyos. Hindi mo pa man nakikita ang kabuuan ng iyong pagkakatawag. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, lumapit kayo sa Kanya, matuto kayo sa ating Panginoon. Hindi ka na mapapagod sa iyong pagiging empleyado. Sapagkat makikita mo kung bakit ka naririyan. Mga kabataan, sasabihin ninyo, sana matanda na ako. Pero kaming matatanda na, sinasabi namin, sana bata pa kami. Di ba? Yung mga bata gustong tumanda, yung mga matanda nagpapabata. Talagang ang buhay ay kabalintunaan. Let us bow our heads and let us pray. Lord, we bring our lives as a sacrifice of praise. We surrender to you. We entrust everything to you. Preserve us so that we can serve you. Preserve us so that in long life we will be satisfied. Na sa kahabaan ng aming buhay, kami makapaglingkod sa iyo, makapagbigay ng para sa iyo, at maging katuwang sa mga balakin at mga bagay na hindi pa nangyayari sa aming buhay at sa simbahang ito. Make us a vessel and make us an instrument. Make us a catalyst. Make us a forerunner. A firebrand, Lord God. Tagapanguna na nagdadala ng apoy at kaluwalhatian mo. Let the name of the Lord be magnified. The Lord our banner, Jehovah Nissi. We exalt your name. We praise you. We honor you. Thank you, Jesus. Be it so. Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Oh, God. Jesus. Hallelujah. Jesus. Let's make this time an opportunity to worship Him in spirit and truth. Thank you, Jesus. Let us sing, I exalt Thee. Oh, Thee. I exalt exalt Thee. I exalt Thee. I exalt Thee. I exalt
Minsan pa, I exalt thee. 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 Oh. Lord, pour out your Spirit. Pour out your Spirit upon all flesh. Pour out, Lord God. Pour it out. Pour it out. Pour it out, Lord God. Never the same. Never the same. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit. Lord, release all the pending miracles for 2019. Let there be a resurrection sa lahat ng pangarap na akala namin ay patay na. Sa lahat ng mga inaasahan namin na hindi nangyayari. Let there be a resurrection power. Hallelujah. Let there be a resurrection power. Breathe in. Breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Come on, church. This could be the moment that we are waiting for. You've gone too far. Don't quit. You are closer than you think. Oh, Lord. Exalt thee. Exalt thee. Don't go home the same again. Come on. Don't go home that you are still empty. Don't go home. You still have the pain. Don't go home with still bitterness in your life. Don't go home. Don't go home. Don't go home. That you are not filled with the Holy Spirit. Just receive it, receive it, receive it. I receive, I receive. Come on. Come on, King. Come on. Living your best life. Don't go home weak and defeated. Never be the same again. Never be the same again.
We exalt your name. Jesus, Jesus, Jesus. All together now, say the beautiful name of Jesus. Come on, 1 minute. Say the name of Jesus. Jesus is my King. Jesus is my Lord. Jesus is coming again. Jesus is the Lord of this church. Jesus. 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 Come on. Jesus. Oh. Jesus. Jesus. I can hear you, Jesus. Come on, Jesus. Jesus, one more time. Jesus. 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 From now on, from this time forward, don't look again to your Egypt. Don't look again to your bondages and slavery. You've been set free. You've been redeemed. And you were bought with a price. Live under the Holy Spirit. Be fruitful. Nakataas pa rin ang inyong dalawang kamay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Bless us, O God. Mula sa pinagbubuhatan ng lahat sa lahat, ang Diyos na simula pa nung una, ay laging nag-iisip ng mabuti para sa kanyang mga anak. Kasihan niya kayo't gabayan at patnubayan, maranasan ninyong kapayapaan hanggang sa kaibuturan ng inyong puso. Maranasan ninyo ang kanyang pag-ibig na hindi nagmamaliw. Maranasan ninyo ang biyayang kakaiba sa pangkaraniwan. Kasaganaang higit pa sa material. Kasaganaang higit pa sa salapi. Kasaganaang nagmumula sa biyaya ng Diyos. Kalakasan at katagumpayan na hindi katulad ng pamantayan ng tao, kundi sa pamantayan ng hari ng mga hari. Maranasan ninyo ang paglukob ng espesyal na pabor at pagtakip at pagbalot ng kanyang banal na dugo. Humayo kayong masigla, matibay at matatag, at huwag matakot. Iingatan ka ng Diyos. Hanggang sa muli namin pagkikita, si Jesus ay magliwanag sa inyong buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen!